Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. Sabi sa Titus 2, verse 11 and 12, For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to reject ungodliness and worldliness, means the immoral, yung hindi maka-Diyos, yung mga masasamang gawain, desires, and to live sensible. Alam mo kung masama yung nangyayari, alam mo kung mabuti, kung ikaw ay dinadala ng sama-sama, kagaya ng mga napapanood ninyo sa TV, kagaya ng napapanood nyo sa YouTube, kagaya ng mga nauuso ngayon, na mga TikTok. Ayan, alam mo kung saan ka dinadala, sensitive ka. Alam mo na nakakagawa ka ng mali o kasalanan. Upright and godly lives. Ibig sabihin, mabubuhay tayo ng may purpose. Ibig sabihin, hindi yung nandito lang tayo, wala lang. Nandito lang tayo sa mundo na masya lang. Wala lang gagawin. Hindi ganun. Tayo ay may purpose. Reflect spiritual maturity in this present age. Ayan. Tayo ay palaging nisip natin, ano bang gagawin natin sa araw na ito? Anong purpose ni God ngayong araw na ito sa buhay natin? Grace is a gift of God. Ang grasya ay regalo sa atin ng Diyos na tanggapin natin by faith. Ibig sabihin, hindi ito binabawi. Ang ating kaligtasan ay hindi binabawi ng Diyos. Kaya kung tayo ay tumanggap ng kanyang regalo, tayo ay gagawa ng mabuti. Kapag tayo nakatanggap ng kaligtasan o salvation at alam natin na natanggap na natin ang banal na espiritu, ang kasunod nun ay gagawa tayo ng mabuti at magmamahal tayo ng ating kapwa. Hindi tayo dadagdag sa sakit ng ulo ng ating bansa. At ang grasya ng Panginoon, binigay niya ito sa lahat ng tao, sa mayaman, sa mahirap, sa makasalanan, sa mabuti, sa babae, sa lalaki, sa hindi nakapag-aral, lahat. Sa lahat ng tao, ibinigay niya ito. Wala siyang pinili dahil lahat ng tao ay kanyang nilikha. So kaya tayo palaging mananalangin dahil lalo tayong mapapalapit sa Diyos. Yan, sabi doon, why prayer is important? Mahalaga ito dahil habang tayo ay nakikipag-usap sa Kanya, ay patuloy tayong palapit ng palapit sa Diyos. At lagi nating nararamdaman kung tayo ay nagkakamali, tayo ay bumabalik sa pagiging mabuti. Ganon din, at kapag tayo nananalangin, hindi tayo nag-aalala. Tayo ay nananalig sa Diyos. Tayo ay nananalangin ng may pagpapasalamat at si Lord na yung bahala doon. Basta't gawin natin ang parte natin sa buhay. Ang pagiging mabuti, maayos, gumawa tayo ng tama na makakatulong at makakabuti para sa lahat. Pag nagawa natin yun, na tinanggap natin si Jesus Christ bilang sariling tagapagligtas at pinapasok natin sa buhay natin ang banal na espiritu, kahit nandito tayo sa lupa, mararamdaman natin ang kapayapaan na katulad ng sa langit. Hindi tayo nag-aalala at magiging masaya tayo. Yun nga sinabi, heaven on earth. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, nararamdaman na natin na tayo ay nasa
langit. Ibig sabihin, nandiyan dyan na lahat. 'Di ba? Nandiyan dyan na yung ating mga pangangailangan. Kasama natin ang Diyos, katulad ng sa langit. Si Satan, patuloy siya sa ating kino-convince niya tayo na hindi niya rin tayo iniiwanan na kumbinsihin na tayo ay puro negatibo yung nasa isip natin. Hindi mo yan kaya, hindi ka na makakapag-aral, nako, huwag ka nang lalabas, magkakasakit ka na, mamamatay ka, mga ganyan. Sabi dito, Satan continues to convince you of your shame and guilt. Makasalanan ka, hindi ka niya ililigtas, ay hindi totoo yun. He continues to harass us, but if we cling to the Helper, Comforter, the Holy Spirit, and use the Word of God, you remain victorious. Kapag ginamit mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, panalo tayo. Hindi tayo matatalo ng Satanas. Lagi niya sinasabi, makasalanan ka, huwag ka magbasa ng Biblia. Huwag na. Ayan, hindi totoo yan. Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon at kasama natin ang Holy Spirit, hindi niya tayo kayang turuan. Hindi tayo kayang turuan ni Satan. Dahil, sabi doon, sensitive tayo. Alam natin kung tayo ay dinadala na sa masama ng mga napapanood natin, naririnig natin. Ayan. Kaya, mahalaga ang tayo ay palaging nananalangin dahil iiwanan tayo ni Satanas. Lalayuan niya tayo dahil hindi niya tayo kaya. Ayan. Ngayon, nais kung tayo ay manalangin habang nakapikit, ipikit nyo ang inyong mga mata. Kung kasama nyo yung pamilya, gusto ko na magmuni-muni tayo. Isipin natin kung ano yung mga nangyari sa buhay natin na laban na ipanalo natin at yung darating pang laban natin na ipapanalo natin dahil kasama natin ang Banal na Espiritu. Tayo manalangin at pakinggan yung music habang nakapikit kayo, manalangin tayo sa Panginoon at patuloy tayong lalapit sa Kanya sa panalangin. Tapos na tayong manalangin at nakilala na natin ang Banal na Espiritu. Muli, bilang review, here are the 5 attributes of the Holy Spirit. The Holy Spirit is our teacher. Siya ay nagtuturo sa atin upang tayo ay malaman natin ang katotohanan, malaman natin kung ano ang mga dapat nating gagawin. The Holy Spirit is our corrector. Siya yung nagtatama sa mga maling ginagawa niya sa atin. Pinapaalala niya ang mga pag tayo nagkakamali sa oras na yun ay naaalala din natin. Kaya muli tayong bumabalik sa pagiging tama. Siya ang naggagabay sa atin. Siya ang Diyos, ang Banal na Espiritu ang nagagabay sa atin para tayo ay
lumakad sa tamang daan. Yan, gawin ang mga tamang gagawin. O pag ikaw ay naliligaw, ito na yung mga ginagawa mo, ipapaalala niya na dito ka sa daan na tama. Okay, changer, siya yung nagbabago sa atin. Siya yung magpapaalala sa atin na tayo ay dapat na magbago. Baguhin natin ang ating mga pagkakamali. Ayan. Unti-unti. Hindi magic yon, matagal yon. Kaya, araw-araw pinapaalalahanan niya tayo. Minu-minuto, nandyan siya. Pag tayo ay willing na siya ay kasama natin. Siya ang ating helper. Tutulong sa lahat nating paghihirap. Pag tayo nahihirapan tayo mag-isip, nahihirapan tayo sa ating mga gawain, bigla nating may isip kung paano nating nagagawa ng mabilis, maayos ang ating gagawin. Kasi tutulungan tayo ng banal na espiritu. Tayo lang ay maniwala, magtiwala sa Kanya. Minsan, nalulungkot din ang banal na espiritu pag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Pag tayo ay hindi nakikinig sa Kanya. Pinipilit natin gawin ang mga gusto nating gawin dahil nasisiyahan lang tayo. Hindi natin inisip kung ito ay masama o mabuti. Kaya ang banal na espiritu ay nalulungkot din para sa atin. Pag tinanggap natin ang banal na espiritu, siya ay magbabago sa atin. Siya ay babaguhin niya ang ating mga pag-iisip, mga gawain, mga kahiligan. At tayo ay magiging masaya. Hindi na tayo magiging bugnutin. Hindi na tayo magiging pasaway. Tayo lang ay magpapasaya ng ating pamilya, ng ating kapwa. At mas kakahiligan natin ang magiging mabuting bata, mapagmahal na bata, at magkakahiligan natin ang gumawa ng tama at naisip natin ang mas tama sa tama. Ayan. Every day, the Holy Spirit will help you to obey. Ang banal na espiritu ay tutulong sa atin para tayo ay makasunod. Kaya sabihin na natin, Lord, tulungan mo po akong sumunod. Sumunod sa iyong mga salita. Sumunod sa aking mga magulang. Ayan. So, natutunan na natin. Ano nga yung 5? Ano nga yung 5 attributes sa atin ng banal na espiritu? Yan, teacher, corrector, guide, changer, and our helper. So, yan ang mga binibigay sa atin ng banal na espiritu kapag siya ay tinanggap natin, o the Holy Spirit. Sabi nga, kasama natin ang Diyos. Sabi dun sa kanta natin, I will never be lost. I won't be all alone. You find me. Ano yun sabi? Change me and made me your own. I will never be lost. I won't be all alone. You guide me, change me, on my way home. Papunta tayo dun sa Kanya. Hindi tayo maliligaw. Kaya, lagi tayong manalangin, maniwala sa Panginoon at sa banal na Espiritu. Tayo sa ating pinag-aaralan, sagutin nyo itong ipopost ko. Pwede nyo naman yung popost tapos kopyahin. Sabi dito, number 1,
As we receive Jesus Christ as Savior, we also receive the Holy Spirit, and He is known as our, meron dyan, 5 guhit. Ano natin siya, yung 5. When the Holy Spirit is a part of our lives, He does a bunch of things. He is blank, leading us to all truth. He is blank because He importance knowledge and information in advance us. He is blank by giving us peace, and He is blank because He convicts the world of guilt, sin, and shame. He is blank. He is the changes us from glory to glory. The fruit of the Holy Spirit is blank, blank. Sabi dun sa Galatians 5:22-23. Blank. Hanapin nyo yan sa Galatians 5:22-23. Joy, blank. Patience, blank. Goodness, gentleness, blank, and self-control. We can actually grieve the Holy Spirit and make Him by. Yan. Habang sasagutan nyo itong nakapost na ito, sulat nyo sa notebook, babasahin nyo, bi-videoan nyo yung sarili nyo habang binabasa nyo yan, at isi-send ninyo sa akin, ipi-PM nyo sa akin, hindi sa group chat sa akin. Ayan. Ang memory verse natin ay, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ayan. So, pag di nyo yan naintindihan, hanapin nyo sa Tagalog na Biblia. May mga paraan tayo para maunawaan natin ang lahat. Yan. Ang banal na Espiritu daw ang magbibigay sa atin ng kaligayahan, kapayapaan, basta tayo ay maniwala, manalangin, at patuloy na humingi ng guidance sa Kanya. Tapos na tayo sa ating pag-aaral. Nawa ay naintindihan ninyo, naunawaan ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, at patuloy tayong mag-uusap sa video call, sa chat, at kung may mga katanungan kayo, kahit anong oras, i-chat nyo ako at isasagutin ko ang inyong mga katanungan. Yan. So, maraming salamat sa mga magulang, sa mga bata na nakinig at nanood, at dalangin ko na ito ay magtimo o matanim sa mga puso ng bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na tinuro mo sa amin, Lord God. At dalangin ko, Lord, na buksan mo ang kanilang puso at isip, nang sa ganon ay maunawaan nila ang iyong mga pinasasabi na katotohanan, the Holy Spirit, Panginoon. At patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng aming gagawin sa araw-araw. I-bless mo po ang bawat pamilyang nakinig. I-bless mo po ang aming bansa. I-bless mo po ang lahat ng guro na nagtuturo, Panginoon, sa live stream, sa formal school, at gumagawa ng kaparaanan paano maiparating sa mga bata ang mga kaalaman, ang tamang kaalaman, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan sa mga masamang naririnig o napapanood sa YouTube, Panginoon. Mabuti lamang ang maipasok sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang dyan na lang muna tayo. Hanggang sa muli. Paalam. Holy Spirit fills me up. Fills me up until I overflow. From a thimble to a cup. From a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me.
to the deep.